Sa nangyaring gira ngayon ng Israel at Iran sa Middle East, guys, no? Ang buhay ng mga tao ngayon ay nakasalalay sa kamay ni Donald Trump. Bakit ko nasabi yan? Papaliwanag ko sa inyo bakit ko nasabi yan, no? Kasi unang-una, guys, no? Ang Iran, may mga bansa na supporters na mga superpower din. At yung iba dyan ay gigil na gigil sa Amerika. Ngayon, pag itinuloy ni Donald Trump yung airstrike approved, no? Pag binumba ni Trump yung nuclear ng Iran, ayun, doon na magti-trigger yung malaking gulo. Walang problema sana kung si Iran lang at Israel lang magira. Walang problema kasi sila-sila lang naman. Pero pag once na sumali ang Amerika, no, at gagawin niya yung gusto ng Israel na wasakin yung mga nuclear site ng Iran, pag ginawa ni Donald Trump yun, maraming mga bansa na sumali sa away ng Iran at Israel. No, hangga't maaari kung pwede lang wag i-approve ni Donald Trump na bombahin yung nuclear. Para yung silang dalawa lang ang magpapalitan. Pero kung papayagan ni Donald Trump, no, magbigay siya ng go signal, i-approve niya na airstrike is approved. Ayun, maaring magkagulo talaga. Maraming mga bansa na magkagulo, magkagira dahil lang sa pag-approve ni Donald Trump na wasakin yung nuclear ng Iran. Dahil lang doon sa kanyang aproba. Pwedeng sumali yung Iran, sumali yung Pakistan, sumali yung Russia, sumali yung China, North Korea, halos sumali na lahat. Kaya ako nasasabi na ang buhay ng mga tao ngayon ay nakasalalay kay Donald Trump. Kung hindi mga kialam ang Amerika dyan, ligtas. Wala tayong dapat pangambahan. Hindi malagay sa alanganin, hindi malagay sa alanganin ang buhay ng mga tao. As in, maging neutral lang. Maging normal lang ang buhay natin. Kasi sila lang naman dalawa, no? Magbatuhan sila ng missile to missile. Pero pag sumali ang Amerika, pag sumali si Donald Trump, ay diyan na tayo magkarambol-rambol na tayong lahat. Kasi kung mapapansin nyo mong mga leader ngayon, guys, no, makikita yung mga leader ng iba't ibang bansa, makikita mo na mga galit ba? Galit, yung alang isip talaga nila, yung away ang gusto ng mga nasa isip nila, pati sa European, ganun ang nasa isip nila, away talaga. So ang susi na para hindi ang susi na mapanganib ang buhay ng mga tao sa buong mundo, bukod tanging si Donald Trump lang. No, kasi pag once na in-approve niya yan at bubumbahin niya yan, maraming mga bansa na magre-react. No, kasama tayo dyan. No, paano kung sumali ang China? May involved na rin tayo. Kaya nasa kamay ni Donald Trump ang buhay ng mga tao. No? Kung ano yung lumalabas sa kanyang bibig, kung anong desisyon niya sa hinihiling ng Iran. Pag gawin niya ang gusto ng Iran na wasakin yung nuclear na kinatakutan ng Iran, nag-trigger talaga yan. Kaya good luck sa ating lahat. Sana hindi gawin ni Donald Trump yon. Nasa kanyang mga kamay, nakasalalay ang buhay ng mga tao sa buong mundo. Kasi ang gira ngayon, guys, no, missile to missile na, mga supersonic, mga missile, mga ballistic missile na sobrang lakas. Yung kusali, pag tinamaan ng isang ballistic missile, kayang mga armas ngayon,
ilang oras lang, kaya niyang wasakin ang isang lugar, ang isang city. Kahit gaano pa kalaki ang mga building, no? Kayang wasakin, kayang gawing pino yung mga naglalaki ang mga gusali sa ating lugar. Ganun ang mga armas ngayon, guys. Kaya mag-ingat si Donald Trump, no? Isipin niya talagang mabuti, no? Yang kanyang desisyon. Kasi kung magdesisyon siya na pasabugin ng nuclear, ay malagay sa panganib maraming mga buhay na alam mo na kung anong ibig kong sabihin. Ganun ang sitwasyon ngayon. Kaya napakahirap din ang sitwasyon ni Donald Trump. Napakahirap yung kanyang sitwasyon. Kasi kung hindi siya papayag na pasabugin, yung dalawa lang. Sila lang mag-away lang silang dalawa. O sinong matalo sa kanilang dua. Pero pag sumali ang Amerika, bubumbay niya yung Iran. Sigurado yan, guys. Maraming mga bansa na mag-away-away na talaga to. Kampi-kampihan na. Ganon, guys. Ganon ang mangyari. Kaya ang buhay ng mga tao, ang buhay natin ay nakasalalay sa kamay ni Donald Trump. Sana magdesisyon si Donald Trump ng isang desisyon na hindi malalagay sa alanganin ang buhay ng mga tao. Kaya magabang tayo, guys, sa mga susunod na mga pangyayari. We must prepare and aware. Dapat maging aware tayo sa nangyayari ngayon sa Middle East. Now, bali-balita ngayon dyan, magmahal ang gasolina. Kaya good luck sa ating lahat.